Dumating si Suelen na punit-punit ang damit at humihingi ng trabaho. Pinagtawanan at inalipusta siya ng lahat. Ngunit gumawa ng isang bagay si Leonardo, ang milyonaryo, na hindi inaasahan ng sinuman. Isang gawa ng kabutihan na nagpabago sa buong kumpanya at nagpaiyak sa lahat. Bumuhos ang ulan ng walang awa sa lungsod nang bumaba si Suelen mula sa bus sa pinakamalapit na hintuan ng Korporasyon Pag-asa. Ang dala niyang payong ay nasira 3 bloke bago pa man, kaya't basang-basa siya. Ang puting pang-opisina niyang blusa na itinuturing niyang pinakamaganda ay ngayon ay transparent at may punit sa kanang balikat, gawa ng isang sanga ng puno na hindi niya nakita habang nagmamadali siyang tumakbo upang hindi mahuli ang bus. Huminto siya sa harap ng salamin na gusali, 20 palapag ng purong karangyaan na nakatayo bilang isang monumento sa tagumpay ng negosyo. Nanginginig ang kanyang mga kamay hindi lang dahil sa lamig ng ulan, kundi dahil sa nerbiyos na bumabalot sa kanyang buong katawan. Sa loob ng basa niyang bag, ang pahayagan na may anunsyo ng bakante ay lubos na basa, halos hindi na mabasa, ngunit naisaulo niya ang bawat salita. Administrative assistant, mayroong college degree, desirable ang karanasan ngunit hindi obligado. Huminga ng malalim si Suelen, inayos ang basa niyang buhok sa abot ng kanyang makakaya at itinulak ang umiikot na pinto. Brutal ang pagkakaiba mula sa kaguluhan ng ulan patungo sa eleganteng katahimikan ng lobby. Malamig na air condition, kumikinang nasahig na marmol, mahinang musika na tumutugtog. Lahat doon ay sumisigaw ng pera at sopistikasyon. At naroon siya, tumutulo ang tubig sa sahig. Perfecta, sabi ng mga mata ng receptionist na si Julia. Tumingala siya mula sa screen ng computer at muntik nang mabulunan sa kape na iniinom niya. Siya ay isang babae na nasa 30s, perpektong ayos ang buhok, manicure ang mga kuko, nakasuot ng damit na may tatak. Sa tabi niya, si Amanda, ang isa pang receptionist, ay huminto sa pagtatype at tumingin kay Suelen na para bang siya ay isang kakaibang hayop na nakatakas sa zoo. Paano kita matutulungan? Tanong ni Julia, ngunit malinaw sa tono na ang huling bagay na gusto niya ay tumulong. Magandang umaga, sabi ni Suelen. Sinusubukang panatilihing matatag ang kanyang boses. Naparito po ako para sa posisyon ng administrative assistant na nasa pahayagan. Suminghal si Amanda ng mahinang tawa. Tiningnan ni Julia si Suelen mula ulo hanggang paa, napahinto sa punit ng blusa, sa mga patak ng tubig na tumutulo pa rin sa kanyang buhok, sa mga basang sapatos na nagiiwan ng marka sa sahig. Sigurado ka bang nasa tamang lugar ka? Tanong ni Amanda. Hindi na maitago ang mapanuyong ngiti. Opo, sagot ni Suelen. Kinukuha mula sa bag ang mga basang papel. Narito po ang aking resume at mga dokumento. Hindi man lang tiningnan ni Julia ang mga papel. Dear, nakikita mo ba kung paano ka nakasuot? Paano ka nakarating dito? Naabutan po ako ng ulan sa daan, paliwanag ni Suelen. Pakiramdam ang pag-init ng kanyang mukha sa kahihiyan. Pero kaya ko pong magayos. Kailangan ko lang ng ilang minuto. Ilang minuto? Tumawa ng malakas si Amanda. Dear, hindi ito shelter. Ito ay isang seryosong kumpanya. Nagsimulang tumingin ang ibang empleyado na dumadaan sa lobby. Ramdam ni Suelen ang mga tingin na parang punyal. Lumakas ang kanyang boses, halos pabulong. Pakiusap, gusto ko lang ng pagkakataon. Kailangan ko talaga ang trabahong ito. Lahat ay nangangailangan ng trabaho, sabi ni Julia, umiiling. Ngunit mayroong minimum na requirements. Ang personal na presentasyon ay mahalaga at kalinisan din. Dagdag ni Amanda, dramatikong tinatakpan ang kanyang ilong. Ang kahihiyan ay nagliliyab sa loob ni Suelen na parang apoy. Alam niyang basa siya. Alam niyang hindi siya sa kanyang pinakamagandang anyo, ngunit alam din niya na mas marami siya kaysa sa iniisip ng mga babaeng iyon. Mayroon siyang edukasyon, mayroong kakayahan, mayroong kagustuhang magtrabaho tulad ng iilan sa mundo. Hindi man lang ninyo tiningnan ang resume ko, sabi niya sa pagkakataong ito ng mas matatag. Hindi man lang ninyo alam kung sino ako. Hindi kailangan tingnan ang resume para malaman na hindi ka ang profile ng kumpanya, sagot ni Julia. Tingnan mo lang ang estado mo. Sa sandaling iyon, lumapit si Carlos, ang security guard. Siya ay isang malaking lalaki, nakakrus ang mga braso, seryoso ang ekspresyon. May problema ba, mga babae? Walang problema, Carlos, sabi ni Amanda. Aalis na ang dalaga. Hindi po ako aalis, tutol ni Suelen. Naparito po ako para sa interview. Tiningnan siya ni Carlos ng may awa, na may halong kakulangan sa ginhawa. Miss, kailangan mo munang mag-schedule ng appointment. At,
Heto, iginuhit niya ang kamay sa kanyang mga damit. Nag-schedule po ako, nag-aalalang nagsinungaling si Suelen. Tumawag po ako kahapon at kinumpirma nila. Walang nakasulat dito, sabi ni Julia. Tinitingnan ang kanyang appointment book sa computer ng may peking ngiti. At kahit na mayroon, hindi ka maaaring pumasok ng ganyan. Bakit hindi? Tanong ni Suelen. Nanginginig na ang kanyang boses. Dahil sa basang damit? Dahil sa punit? Hindi po iyon ang nagbabago kung sino ako sa loob. Umirap si Amanda. Ay, ang drama. Tingnan mo dear, umuwi ka na. Mag-ayos ka ng maayos. Bumili ka ng mas magandang damit at baka sa susunod na pagkakataon. Hindi na po magkakaroon ng susunod na pagkakataon, sabi ni Suelen. At sa unang pagkakataon, lumakas ang kanyang boses na mas nakakuha ng atensyon. Ito lang ang aking tanging pagkakataon. Tumahimik ang lobby. Huminto ang mga empleyado upang obserbahan ang eksena. Ilan sa kanila ay patagong kinukuha ang kanilang cellphone marahil upang mag-record. Naramdaman ni Suelen na siya ay nagiging isang panoorin, ngunit hindi niya mapigilan. Hindi ba ninyo alam kung ano ang pinagdaanan ko para makarating dito? Patuloy niya. Nagmamadali ang mga salita. Hindi ninyo alam kung ilang trabaho ang nawala sa akin, kung ilang pinto ang isinara sa aking mukha, kung ilang beses kong narinig na wala akong tamang profile. Kahit nga, bulong ni Amanda. Mayroon akong degree sa universidad, sigaw ni Suelen. Kinukuha mula sa bag ang isang basang-basang papel. Mayroon akong karanasan, mayroon akong kakayahan, mayroon akong kagustuhan. Umabante si Carlos. Miss, kailangan ko po kayong paalisin. Nagdudulot po kayo ng abala. Abala? Tumawa si Suelen, ngunit ito ay isang mapait na tawa. Ako po ang nagdudulot ng abala. Ako po na gusto lang ng pagkakataon na magtrabaho ng marangal. Doon bumukas ang elevator ng may mahinang ding. Isang lalaki na nakasuot ng maitim na traje ang lumabas, huminto at pinanood ang buong eksena. Siya si Leonardo Mendez, ang presidente ng kumpanya. Matangkad, may kulay abong buhok, seryoso ang ekspresyon. Lahat sa lobby ay agad na tumahimik. Tumingin si Leonardo kay Suelen, pagkatapos sa mga receptionist, pagkatapos kay Carlos. Ang kanyang mga mata ay bumalik kay Suelen na nakatayo doon, basang-basa. Inalipusta, ngunit nakatayo pa rin. Ano ang nangyayari dito? Tanong niya. Kalmado ang boses ngunit may autoridad. Nagmadali si Julia na sumagot. Wala naman po, Ginoong Mendez. Isang tao lang po na. Well, hindi po angkop ang profile para magtrabaho dito. Patuloy na tinitingnan ni Leonardo si Suelen. Mayroon siyang nakikita sa mga mata ni Suelen na hindi niya maintindihan. At anong profile iyon? Kinabahan si Amanda at tumawa. Well, Ginoo, tingnan niyo po kung paano siya dumating. Basang-basa, punit-punit ang damit. Ang ulan ay nagpapanatili ng basa sa lahat, sabi ni Leonardo, hindi pa rin inaalis ang tingin kay Suelen. At ang punit na damit ay hindi nangangahulugang punit na karakter. Tumaas ang tensyon sa lobby. Walang inaasahan sa ganoong sagot. Nagpalitan ng tingin sina Julia at Amanda, nalilito. Lumapit si Leonardo kay Suelen. Ano ang pangalan mo? Suelen, sagot niya. Mahina ang boses dahil sa dami ng emosyon. Suelen, ulit niya na parang sinusubukan ang pangalan. Mayroong pamilyar doon, isang bagay na nagpakunot ng kanyang mga kilay ng bahagya. Bakit ka nandito? Para po sa posisyon ng administrative assistant, sabi niya, ipinapakita ang basang pahayagan. Alam ko po na hindi ako presentable, pero presentable ka, putol ni Leonardo sa kanya. Ikinagulat ng lahat. Basa ka, iba iyon. Tumingin siya kay Carlos. Maaari mo bang kunin ang isang tuwalya at marahil isang jacket mula sa Lost and Found, Ginoo? Isang tuwalya at isang jacket? Nalilitong tanong ni Carlos. Isang tuwalya at isang jacket, ulit ni Leonardo. At kayong dalawa? Tumingin siya kina Julia at Amanda. Maghanda kayo ng meeting room. Magkakaroon ng interview si Binibining Suelen. Pero, Ginoo, nagsimulang magprotesta si Julia. Ngayon na, sabi ni Leonardo. At mayroong isang bagay sa kanyang tono na hindi tumatanggap ng pagtatanong. Habang lumabas si Carlos upang kumuha ng tuwalya, tumingin muli si Leonardo kay Suelen. Mayroong talagang pamilyar sa kanya. Isang bagay na nagpapaalala sa isang malayong alaala. At nang ngumiti siya ng mahiyain bilang pasasalamat, nakasigurado siya. Ang ngiting iyon ay nakita na niya noon, matagal na, sa isang panahon ng kanyang buhay na inakala niyang naiwan na. Suelen, sabi niya muli, sa pagkakataong ito ay may tunay na pagkaosyoso. Naging estudyante ka ba sa pampublikong paaralan ng Propesora Helena?
Lubos na lumiwanag ang mukha ni Suelen. Doon po nagtuturo ang aking ama, si Profesor Antonio. Paano niyo po nalaman, Ginoo? Ipinikit ni Leonardo ang kanyang mga mata sandali. Si Profesor Antonio, ang taong nagbago ng kanyang buhay. Ang taong naniwala sa kanya nang walang sinuman ang naniwala. Nang buksan niya ang kanyang mga mata, may mga luha roon. Anak ka niya, bulong niya. Ikaw ang anak ni Profesor Antonio. At sa sandaling iyon, ang buong korporasyon Pag-asa ay huminto upang saksihan ang isang bagay na hindi malilimutan ng sinuman sa kanila. Ang katahimikan sa lobby ng korporasyon Pag-asa ay napakabigat kaya't maririnig ang hum ng air conditioner. Nakatayo doon si Leonardo Mendez. Nakatingin kay Suelen na may ekspresyon na hindi maintindihan ng sinuman. Nagkikinang ang mga luha sa kanyang mga mata, ngunit hindi niya pinayagang bumagsak ang mga ito. Profesor Antonio, ulit niya. Mas para sa kanyang sarili kaysa sa iba. Diyos ko, nakatingin sa kanya si Suelen, nalilito. Paano kilala ng eleganteng lalaking iyon, ang may-ari ng pinakamahalagang kumpanya sa rehiyon, ang kanyang ama? Paano niya nalaman ang paaralan kung saan nagtuturo ang kanyang ama? Kilala niyo po ang aking ama? Tanong niya. Nanginginig pa rin ang boses dahil sa dami ng emosyon. Dahan-dahang tumango si Leonardo. Sina Julia at Amanda ay nanatili pa ring paralisado sa likod ng reception. Walang naiintindihan sa nangyayari. Bumalik si Carlos na may malambot na tuwalya at isang blazer ng babae mula sa Lost and Found, ngunit huminto nang makita ang eksena. Kilala ko, sabi ni Leonardo, at lumabas ang kanyang boses ng mas paos kaysa sa gusto niya. Ang iyong ama. Ang iyong ama ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Lahat sa lobby ay nakinig, imposibleng hindi marinig. Ang presidente ng kumpanya, ang taong namamahala sa libu-libong empleyado, ay naroon, mahina, emosyonal, nagkukuwento, tungkol sa isang guro. Tumingin si Leonardo kay Carlos. Salamat sa tuwalya, at kansilahin ang lahat ng aking appointments ngayong umaga. Lahat po, Ginoo? Tanong ni Carlos. Iniaabot ang mga gamit kay Suelen. Lahat, ulit ni Leonardo. At gusto ko ang executive meeting room na handa, na may kape, tubig, kung ano man ang kailangan ng binibini. Kinuha ni Suelen ang tuwalya at nagsimulang magpatuyo. Hindi pa rin makapaniwala sa nangyayari. Ilang minuto lang ang nakakaraan ay inaalipusta at pinapaalis siya. Ngayon ang may-ari ng kumpanya ay kinakansela ang mga appointment upang makipag-usap sa kanya. Ginoong Mendez, nag-aalalang sumingit si Julia. Mayroon po kayong meeting sa mga investors mula Japan sa 1 oras. Maaaring maghintay ang mga investors, sabi ni Leonardo, nang hindi man lang siya tiningnan o maaari silang mag-reschedule. Mas mahalaga ito. May ibinulong si Amanda sa tenga ni Julia, ngunit narinig ito ni Leonardo. Kayong dalawa sa opisina ko ngayon, sabi niya. Lubos na nagbago ang tono. Ito ang boses ng amo, matatag at walang puwang para sa pagtatanong. Nagkatinginan ng dalawa. Kinabahan. Ginoo, ginagawa lang po namin ang aming trabaho. Ang mang-alipusta ng isang tao na lumapit dito upang maghanap ng trabaho. Ang husgahan ang iba sa pamamagitan ng kanilang hitsura. Patuloy ni Leonardo. Sinubukan ni Julia na magpaliwanag. Ngunit Ginoo, mayroong standards ang kumpanya. Mayroong values ang kumpanya. Putol ni Leonardo. Respeto, dignidad, pagkakataon. Nakalimutan ninyo ang lahat ng iyon ngayon. Pinanood ni Suelen ang lahat ng tahimik, balot sa tuwalya. Sinusubukan pa ring iproseso ang biglaang pagbabago. Lumalapit ng patago ang ibang empleyado. Curious kung ano ang nangyayari, tumingin si Leonardo sa kanya. Suelen, maaari mong gamitin ang executive bathroom upang mag-ayos. Nasa lamampan palapag iyon. Ipapakita sa iyo ni Carlos. Ngunit hindi ko po kailangan ng executive bathroom, tutol niya. Kahit ano po ay puwede. Ngayon, gagamitin mo ang executive, sabi ni Leonardo na may maliit na ngiti. At kapag tapos ka na, hanapin mo ako. Marami tayong pag-uusapan. Habang dinadala ni Carlos si Suelen sa elevator, lumapit si Leonardo kina Julia at Amanda. Lubos na nagbago ang kanyang ekspresyon. Wala nang kabaitan, kundi malalim na pagkadismaya. 17 taon. Nagsimula siya. Mahina ang boses ngunit matalim. 15 taon kayong nagtatrabaho dito. 15 taon kayong nakakatanggap ng mga training tungkol sa values ng kumpanya, tungkol sa kung paano tratuhin ang mga tao ng may dignidad. Ibinaba ng dalawa ang kanilang ulo. At ngayon, kapag may isang tao na lumapit dito na nangangailangan ng tulong, inaalipusta ninyo siya sa publiko, nagbibiro, tinatrato siya na parang mas mababa sa inyo. Ginoo, hindi po namin sinasadya, sinubukan ni Amanda na ipaliwanag. Hindi ninyo sinasadya ano?
Tanong ni Leonardo. Hindi ninyo sinasadyang manghusga, hindi ninyo sinasadyang maging mapanghusga, ngunit ginawa ninyo. Huminga ng malalim si Julia. Ginoo, ang dalaga ay dumating na basang-basa. Punit-punit ang damit. Hindi po siya mukhang angkop. Para saan, Leonardo? Putol niya. Para tratuhin ng may basic na respeto, para magkaroon ng karapatan sa isang pagkakataon, nagsimula siyang maglakad-lakad, nakakrus ang mga kamay sa likod, sa paraang kilala ng lahat ng empleyado. Ito ay kapag siya ay talagang nagagalit. Alam ba ninyo kung paano ako nagsimula sa kumpanyang ito? Tanong niya. Umiling ang dalawa. Ako ay 17 taong gulang. Dumating ako dito na humihingi ng kahit anong trabaho. Kahit ano. Nakasuot ako ng damit na mayroon ako, na hindi naman karamihan. Ang sapatos ko ay may butas sa ilalim. Nagkatinginan sina Julia at Amanda nagulat. Hindi pa nila narinig ang kwentong iyon. Alam ba ninyo kung sino ang nagbigay sa akin ng unang pagkakataon? Ang dating may-ari ng kumpanyang ito. Hindi niya tiningnan ang aking damit. Tiningnan niya ang aking kagustuhang magtrabaho. Huminto si Leonardo sa paglakad at tiningnan ang dalawa. At alam ba ninyo kung sino ang nagturo sa akin na lahat ay karapat-dapat sa isang pagkakataon? Si Profesor Antonio, ang ama ng dalaga na inyong inalipusta. Ang epekto ng mga salita ay nakita. Inilagay ni Julia ang kanyang kamay sa dibdib. Lumaki ang mga mata ni Amanda. Diyos ko, bulong ni Julia. Oo, patuloy ni Leonardo. Ang taong nagbago ng aking buhay na nagturo sa akin tungkol sa dignidad at respeto ay ang ama ng dalaga na tinrato ninyo na parang basura. Sa sandaling iyon, lumapit ang ibang empleyado na nakasaksi sa eksena. Isang maliit na pulutong ang nabuo, usyoso, tumingin si Leonardo sa lahat. Hayaan ninyong magsilbing aral ito para sa lahat dito. Kailanman, huwag na huwag manghusga ng tao sa pamamagitan ng kanilang hitsura. Kailanman huwag tratuhin ang sinuman bilang mas mababa. Lahat ng taong pumapasok dito ay karapat-dapat sa respeto. Ginoo, sabi ni Amanda na nanginginig ang boses. Hindi po namin alam. Eksakto, sagot ni Leonardo. Hindi ninyo alam. Hindi ninyo alam kung sino siya, kung saan siya nanggaling, kung bakit niya kailangan ng trabaho. Ngunit hindi iyon mahalaga. Kahit na isang ganap na estranghero, karapat-dapat siyang tratuhin ng may dignidad. Tumingin siya kay Carlos na bumalik na mula sa itaas. Kamusta siya? Tanong niya. Nag-aayos po, Ginoo. Nagpasalamat po sa kabaitan. Tumango si Leonardo. Kapag bumaba siya, gusto kong saksihan ninyo ang isang bagay. Gusto kong makita ninyo kung paano tratuhin ang isang tao ng may respeto. Nagsimulang umiyak ng mahina si Julia. Ginoong Mendez, maaari po kaming humingi ng paumanhin sa kanya. Maaari at dapat, sagot ni Leonardo. Ngunit kailangan niyo munang intindihin kung ano ang mali na ginawa ninyo. Pinunasan ni Amanda ang kanyang mga mata. Naiintindihan po namin, Ginoo. Napakasama ng ginawa namin. Oo, sumang-ayon siya. At ngayon makikita ninyo ang pagkakaiba. Sa sandaling iyon bumukas ang elevator. Lumabas si Suelen, malinaw na mas presentable. Nagawa niyang patuyuin ang kanyang buhok. Hindi na transparent ang kanyang blusa. At ang hiniram na blazer ay nagpapatingkad sa kanyang profesional na anyo. Ngunit ang pinaka-nakakagulat ay ang kanyang tindig. Naglalakad siya ng tuwid ng may dignidad. Ngumiti si Leonardo nang makita siya. Mas maganda. Kumusta ang pakiramdam mo? Mas maayos po. Salamat, sagot ni Suelen. Ginoo, hindi ko po alam kung paano magpasalamat. Hindi mo kailangang magpasalamat, putol ni Leonardo sa kanya. Ngayon, mag-usap tayo. Ngunit bago siya makasagot, lumapit si Julia. Binibining Suelen, sabi niya na bumigat ang boses. Ako ay humihingi ng paumanhin mula sa kaibuturan ng aking puso. Hindi po katanggap-tanggap ang ginawa ko. Sumama sa kanya si Amanda. Kami pong dalawa ay humihingi ng paumanhin. Napakasama po. Wala po kaming maipaliwanag. Tiningnan ni Suelen ang dalawa. Pagkatapos ay kay Leonardo, pagkatapos ay sa lahat ng empleyado na nakamasid. Maaari siyang maging malupit ngayon. Maaari niya silang alipustahin. Tulad ng pagkaalipusta sa kanya, ngunit hindi ganoon ang itinuro sa kanya ng kanyang ama. Tinatanggap ko po ang mga paumanhin, sabi niya ng simple. Lahat po tayo ay mayroong mahirap na araw. Ang kabutihan ng sagot ay nagpaiyak sa maraming tao. Ngumiti si Leonardo ng may pagmamalaki. Iyan ang tama, sabi niya sa lahat. Ganyan ang pagtrato ng may klase at dignidad. Inalok niya ang kanyang braso kay Suelen. Ngayon, pag-usapan natin ang iyong ama. At kung paano niya iniligtas ang buhay ng isang batang lalaki matagal na panahon.
Habang naglalakad sila patungo sa elevator, idinagdag ni Leonardo ng malakas upang marinig ng lahat. At pag-uusapan din natin ang posisyon ng administrative assistant na sa totoo lang ay sa iyo na kung gusto mo pa rin. Sumabog ang lobby sa bulungan ng pagkagulat. Huminto si Suellen, hindi makapaniwala. Seryoso po kayo, Ginoo? Ngumiti si Leonardo. Ang anak ni Profesor Antonio ay laging may lugar sa aking kumpanya. Laging. At nang sumara ang mga pinto ng elevator, alam ng lahat ng tao sa lobby na nasaksihan nila ang isang espesyal na bagay, isang aral tungkol sa kabaitan, pangalawang pagkakataon, at kung paano ang isang simpleng kilos ay maaaring magpabago ng lahat. Sa itaas, sa isang silid na may tanawin ng lungsod, dalawang tao ang naghanda para sa isang pag-uusap na magbubunyag ng mga koneksyon ng nakaraan at magbabago ng kanilang kinabukasan magpakailanman. Ang executive meeting room ng Korporasyon Pag-asa ay nakaka-intimidate kahit para sa mga sanay na saluho. Mesa na gawa sa makintab na mahogany na sumasalamin sa mga ilaw mula sa kisame, mga upuan na gawa sa Italian leather, at panoramic view ng lungsod sa pamamagitan ng mga bintana mula sa sahig hanggang kisame. Umupo si Suellen sa isang dulo, hindi pa rin makapaniwala na nandoon siya. Pumasok si Leonardo na may dalang 2 tasa ng kape. Siya mismo ang naghanda, tinanggihan ang alok ng sekretarya. Mayroong isang bagay sa kilos na ito na malalim na tumimo kay Suellen. Ang presidente ng kumpanya, personal na nagsisilbi ng kape para sa kanya. Salamat po, sabi niya nang ilagay niya ang tasa sa harap niya. Ginoong Mendez, hindi ko pa rin po maintindihan kung bakit ninyo ginagawa ang lahat ng ito para sa akin. Umupo si Leonardo sa tabi niya, hindi sa dulo ng mesa tulad ng inaasahan. Magsimula tayo ng dahan-dahan, sabi niya. Sabihin mo sa akin ang kaunti tungkol sa iyo, ang iyong edukasyon, ang iyong karanasan. Huminga ng malalim si Suellen. Ito ang kanyang pagkakataon na ipakita na siya ay higit pa sa kanyang hitsura. Nagtapos po ako sa kursong Business Administration sa isang state university. Nagtrabaho po ako sa 2 kumpanya noon, laging sa administrative at financial area. At bakit ka umalis sa mga dating trabaho? Ang una po ay dahil sa reduction in force. Nahihirapan po ang kumpanya at kalahati ng mga empleyado ang tinanggal, paliwanag ni Suellen. Ang pangalawa po ay komplikado. Hindi po gusto ng aking direktang amo na kinu-question ko ang mga proseso na maaaring mapabuti. Tumango si Leonardo, interesado. Anong uri ng proseso? Nag-atubili si Suellen. Hindi niya gustong magtunog mayabang, ngunit gusto rin niyang maging tapat. Well, napansin ko po na malaki ang nawawalang pera ng kumpanya dahil sa rework. Hindi po maayos ang komunikasyon ng mga departamento, kaya ang parehong produkto ay dumadaan sa maraming pagwawasto bago makarating sa end customer. At nagmungkahi ka ba ng solusyon? Nagmungkahi po ako ng integrated communication system sa pagitan ng mga department. Hindi naman po masyadong komplikado. Isang shared spreadsheet lang na may real-time status ng bawat proyekto. Uminom si Suellen ng kape. Makakatipid po iyon ng hindi bababa sa 30% ng production time. Lumapit si Leonardo. At ano ang reaksyon ng iyong amo? Sinabi po niya na nandyan ako para mag-execute, hindi para mag-isip. Sagot ni Suellen. May kaunting sakit sa kanyang boses. At kung patuloy akong magbibigay ng komento sa mga bagay na hindi ko naman sakop, mas mabuting maghanap ako ng ibang trabaho. Kaya naghanap ka? Hindi. Ngumiti si Suellen ng malungkot. Tinanggal po niya ako sa susunod na linggo. Sinabi po niya na wala akong cultural fit sa kumpanya. Umiling si Leonardo, malinaw na nagagalit. Napakalaking pag-aaksaya. Isang empleyado na nagmamalasakit na mapabuti ang mga proseso ay isang kayamanan. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok si Marcelo Santos, ang financial director ng kumpanya. Siya ay isang lalaki na nasa 50s, laging seryoso, kilala sa kanyang kahusayan at sa kanyang kawalan ng pasensya sa pag-aaksaya ng oras. Leonardo, paumanhin sa pagkaantala, sabi ni Marcelo na malinaw na iritado, ngunit ang pagkansela ng meeting sa mga Hapon dahil sa ito ay nagdudulot ng malaking problema. Kinukwestiyon nila ang ating profesionalismo. Hindi nagustuhan ni Leonardo ang tono ng salitang ito upang tukuyin si Suellen. Marcelo, ipinapakilala ko si Suellen. Suellen, ito si Marcelo Santos, ang ating financial director. Magalang na tumayo si Suellen. Ikinagagalak ko pong makilala kayo, Ginoong Santos. Halos hindi siya tiningnan ni Marcelo. Leonardo, kailangan nating ayusin ang sitwasyong ito agad. Nagbabanta ang mga Hapon na aalis. $50 milyong ang investment. Maaaring maghintay ng kaunti ang mga Hapon?
Kalmadong sagot ni Leonardo. O maaari silang bumalik bukas kung mas gusto nila. Maghintay? Bakit? Sumabog si Marcelo. Dahil sa isang random na kandidato, tumaas ang tensyon sa silid. Naramdaman ni Suelen ang kanyang sarili na lumiliit sa upuan. Gayunpaman, nanatiling kalmado si Leonardo. Marcelo, umupo ka rito, sabi niya. Itinuro ang isang upuan. Gusto kong makinig ka sa isang kawili-wiling bagay. Leonardo, wala tayong oras para sa... Umupo ka, ulit ni Leonardo. Sa pagkakataong ito ay may katatagan na hindi tumatanggap ng diskusyon. Umupo si Marcelo, malinaw na iritado. Tumingin si Leonardo kay Suelen. Suelen, alam mo ang aming kumpanya? Alam mo kung ano ang ginagawa namin dito? Opo, alam ko po, sagot niya. Nagbibigay po kayo ng specialized business consulting para sa process optimization at cost reduction. Nagbibigay po kayo ng serbisyo pangunahin sa medium at large enterprises. Umirap si Marcelo. Alam ng lahat iyan. Nasa website namin. Sumenya si Leonardo sa kanya upang tumahimik. At ano sa tingin mo ang aming pinakamalaking hamon sa kasalukuyan, Suelen? Nag-atubili siya. Ayaw niyang magtunog mayabang, ngunit direkta ang tanong. Well, batay sa nabasa ko sa mga business newspaper, nahihirapan po kayong panatilihin ang mga customer sa mahabang panahon. Nireresolba ng consulting ang agarang problema, ngunit pagkalipas ng ilang buwan, lumalabas muli ang parehong problema. Huminto si Marcelo sa pag-irap. Hindi iyon impormasyon na nasa website. Paano niya nalaman? Magpatuloy ka, pakiusap ni Leonardo, malinaw na interesado. Iniisip ko po na nangyayari ito dahil nireresolba ninyo ang mga sintomas, ngunit hindi ang ugat ng mga problema. Patuloy ni Suelen na nagkakaroon ng kumpiyansa. Ang mga empleyado ng mga kliyenteng kumpanya ay hindi sinanay ng maayos upang mapanatili ang mga naipatupad na pagpapabuti. Kaya, pagkatapos umalis ng consulting, bumalik ang lahat sa dati. Nagpalitan ng makahulugang tingin sina Leonardo at Marcelo. Iyon mismo ang problema na pinag-uusapan nila sa mga meeting ng board sa loob ng ilang buwan. At paano mo ito lulutasin? Tanong ni Leonardo. Nag-isip sandali si Suelen. Gagawa po ako ng isang patuloy na programa ng mentoring. Sa halip na ipatupad lang ang mga solusyon at umalis, mag-iiwan ako ng isang junior consultant sa loob ng ilang buwan upang siguraduhin na ang mga proseso ay talagang naisa sa loob ng team at gagawa ng quarterly review sa unang taon. Ganap na katahimikan sa silid. Nakanganga si Marcelo. Tahimik na ngumiti si Leonardo. Tataas ang mga gastos, sabi ni Marcelo, ngunit wala na ang dating agresyon. Tataas ang initial costs, sumang-ayon si Suelen, ngunit malaki ang ibababa nito sa rework costs at malaki ang itataas nito sa customer satisfaction na magdudulot ng mas maraming referrals at renewed contracts. Tumingin si Marcelo kay Leonardo. Saan niya nakuha ang mga impormasyong ito? Anong impormasyon? Tanong ni Leonardo. Nagkunwari na hindi naiintindihan. Tungkol sa mga kliyenteng hindi nagre-renew ng kontrata tungkol sa problema sa retention. Wala iyon sa anumang pampublikong impormasyon, kumurap si Suelen. Ako, well, sinuri ko po ang financial statements ng kumpanya na available sa Securities and Exchange Commission, SEC, at ikinrus ko po ito sa ilang impormasyon mula sa mga dating empleyado na nakita ko sa LinkedIn. Inimbestigahan mo ang aming kumpanya? Nagulat na tanong ni Marcelo. Lagi po akong nagsasaliksik tungkol sa mga kumpanyang gusto kong pasukan, paliwanag ni Suelen. Gusto ko pong intindihin ang mga hamon upang makapagbigay po ako ng tunay na kontribusyon. Humanga si Leonardo. Hindi lang ito katalinuhan, kundi dedikasyon, paghahanda, tunay na kagustuhang gumawa ng pagbabago. Marcelo, sabi niya, tuluyan ng kanselahin ang meeting sa mga Hapon. Leonardo, nababaliw ka na ba? Hindi dahil kay Suelen kinansela, nilinaw ni Leonardo. Kanselahin dahil mayroon tayong mas malaking problema na kailangan nating ayusin bago tanggapin ang mga bagong investment. Kinunot ang noo ni Marcelo. Anong problema? Ang problemang kakilala lang ni Suelen. Kung hindi natin aayusin ang issue ng client retention, 50 milyong investment ng Hapon ay walang silbi. Magkakaroon lang tayo ng mas maraming pera para masunog. Naunawaan ni Marcelo. Tiningnan niya si Suelen ng may ibang mata. Talaga bang sinuri mo ang aming mga numero? Sinuri po, kumpirma niya. At maaari kong ipakita ang mga spreadsheet kung gusto ninyo. May dala akong kopya sa aking notebook. Ano? May dala kang notebook para sa isang interview ng administrative assistant? Nagulat na tanong ni Marcelo. Namula muli si Suelen. Lagi po akong may dala. Hindi po natin alam kung kailan magagamit.
Tumayo si Leonardo. Marcelo, linisin mo ang iyong agenda ngayong hapon. Titingnan natin ang mga spreadsheet na iyan. Leonardo, hindi ko pwedeng linisin ang buong agenda dahil sa isang posibleng solusyon sa pinakamalaking problema ng ating kumpanya, patuloy ni Leonardo. Kaya mo. Binuksan ni Suelen ang kanyang bag at kinuha ang isang maliit na notebook, malinaw na gamit na, ngunit maayos ang pagkakalinga. Maaari ko po bang ikonekta sa projector? Itinuro ni Leonardo ang kagamitan. Habang ikinokonekta niya ang cable, bumulong si Marcelo sa tenga niya. Sigurado ka ba sa ginagawa mo? Oo, sagot ni Leonardo. At ikaw din, mamaya-maya. Lumiwanag ang screen, ipinapakita ang isang komplikadong spreadsheet, puno ng mga graph at analysis. Pinag-cruise ni Suelen ang mga pampublikong datos ng kumpanya sa impormasyon ng merkado, lumilikha ng isang detalyadong pangkalahatang ideya ng mga problema sa retention. Diyos ko, bulong ni Marcelo habang tinitingnan ang mga numero. Paano mo nakuha ang lahat ng datos na iyan? 3 gabing hindi natulog, sagot ni Suelen ng simple, at maraming kape. Lumapit si Leonardo sa screen. Ipinakita ng mga graph ang eksaktong pinaghihinalaan niya. Lumalaki ang kumpanya sa kita, ngunit nawawala ng mga kliyente sa parehong proporsyon. Ito ay isang hindi sustainable na paglago. Suelen, sabi niya, puno ng paghanga ang boses. Ang pagsusuring ito ay dapat na ginawa ng aming team, ilang buwan na ang nakakaraan, at hindi po nagawa? Tanong niya. Tunay na nagulat. Nagpalitan ng nahihiyang tingin sina Marcelo at Leonardo. Alam namin na may problema, inamin ni Marcelo, ngunit hindi namin nakakalkula ng eksakto. At ginawa mo iyan mag-isa sa bahay, gamit ang mga pampublikong datos? Patuloy ni Leonardo. Tumango si Suelen. Ito ang pinakakaunting magagawa bago ang isang interview, hindi ba? Tumawa si Leonardo, isang tunay na tawa ng isang taong nakatuklas ng isang kayamanan. Suelen, tatanungin kita at gusto kong sagutin mo ng lubos na katapatan. Oo, naparito ka ba talaga para sa posisyon ng administrative assistant? Nag-atubili siya. Ako, naparito po ako para sa anumang posisyon na magbibigay sa akin ng pagkakataon na magtrabaho sa isang seryosong kumpanya. Administrative assistant po ang available. Tumingin si Leonardo kay Marcelo na nakatitig pa rin sa mga graph sa screen. Marcelo, sabi niya, anong posisyon ang ibibigay mo sa isang taong may ganitong kakayahan sa pagsusuri? Inalis ni Marcelo ang kanyang salamin at pinunasan ito ng mapag-isip. Senior analyst, at least. Siguro project coordinator para sa mga espesyal na proyekto at ang sweldo ay 5 beses ng administrative assistant. Tumingin si Leonardo kay Suelen na nakikinig sa usapan na dilat ang mga mata. Kaya, tapos na ang usapan, sabi niya. Suelen, welcome sa team. Ngunit hindi bilang administrative assistant. Bilang ano? Tanong niya. Halos hindi makapagsalita. Bilang ating bagong Customer Retention Coordinator, isang posisyon na ginawa namin para sa iyo. Bumagsak si Suelen sa upuan. Nagsimulang umagos ang mga luha sa kanyang mukha. Ako ay hindi ko alam ang sasabihin. Hindi mo kailangang sabihin ang anuman ngayon, magiliw na sagot ni Leonardo. Kailangan mo lang isipin kung tatanggapin mo ang hamon. Lumapit si Marcelo. Suelen, humihingi ako ng paumanhin sa aking inisyal na pag-uugali. Lubos akong nagkamali. Pinunasan niya ang kanyang mga mata. Lahat po tayo ay mayroong mahirap na araw. Hindi, Marcelo, iginiit niya. Hindi ito isang araw. Purong pagtatangi ito at hindi mo iyon nararapat. Pinanood ni Leonardo ang eksena ng may kasiyahan. Ang batang babaeng iyon ay hindi lang matalino, kundi bukas palad, mapagpakumbaba, handang magpatawad, eksaktong uri ng tao na kailangan ng kanyang kumpanya. Ngunit mayroong higit pa, isang bagay na bumabagabag sa kanya mula nang makita niya ito sa lobby. Ang paraan ng kanyang pagsasalita, ang determinasyon sa kanyang mga mata, ang paraan ng kanyang pagharap sa mga hamon ng may dignidad ay napakapamilyar. Suelen, sabi niya, maaari pa ba akong magtanong ng isang personal na tanong? Siyempre, paano ka natuto na maging matatag, na hindi sumuko kahit na isinara ang mga pinto? Ngumiti si Suelen at sa ngiting iyon, nakita ni Leonardo ang isang bagay na nagpatibok ng malakas sa kanyang puso. Laging sinasabi ng aking ama na ang bawat hindi ay hindi pa lamang, na kung naniniwala ka sa iyong halaga, darating ang oras na may maniniwala rin. Ipinikit ni Leonardo ang kanyang mga mata sandali. Ang parirala na iyon ay narinig na niya noon, matagal na, mula sa isang napaka-espesyal na tao. Nang buksan niya ang kanyang mga mata, isang katiyakan ang lumalaki sa loob niya, ngunit hindi pa siya sigurado. Kailangan niya ng higit pang impormasyon.
Ang iyong ama ay tila isang matalinong tao, kalmado niyang sabi. Opo, sagot ni Suelen. Bumigat ang boses. Ang pinakamatalinong taong nakilala ko. At sa sandaling iyon, alam ni Leonardo na ang kanyang buhay ay malapit nang magkaroon ng isang buong pagbabago dahil ang matalinong, matatag at bukas palad na batang babae na iyon ay nagtataglay ng higit pa kaysa sa inaakala niya. Ang tanong ay, alam ba niya kung sino talaga siya? Kinabukasan ng umaga, dumating si Suelen sa korporasyon pag-asa 1 oras bago ang oras. Buong gabi siyang hindi nakatulog sa pagitan ng saya ng bagong pagkakataon at ng kaba na patunayan na karapat-dapat siya sa ipinagkaloob na tiwala. Suot niya ang kanyang tanging formal na damit na nasa maayos na kondisyon, isang itim na pantalon at puting blusa na 3 beses niyang nilabhan at inplantsa upang siguraduhin na ito ay walang bahid. Halos walang tao pa sa gusali nang dumaan siya sa reception. Si Julia, na nakabantay sa morning shift, ay ngumiti ng taos puso nang makita siya. Magandang umaga, Suelen. Kumusta ang unang gabi mo ngayong alam mo nang ikaw ang bago nating coordinator? Hindi po nakatulog. Tumawa si Suelen, ngunit sabik po akong magsimula. May ipinabibigay pong mensahe si Ginoong Mendez. Dumiretso ka raw po sa opisina niya pagdating mo, imporma ni Julia. Ika, 18 palapag, huling pinto sa pasilyo. Nagpasalamat si Suelen at sumakay sa elevator. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Nang bumukas ang mga pinto sa ika, 18 palapag, nakita niya ang isang kapaligiran na lubos na naiiba sa iba pang bahagi ng kumpanya. Ito ay mas marangya, mas tahimik, mas nakakatakot. Naglakad siya sa pasilyo hanggang sa huling pinto. Huminga ng malalim at kumatok. Pasok, sabi ng boses ni Leonardo mula sa kabilang dako. Ang opisina ng presidente ay kahanga-hanga. Naglalakihang bintana ang nag-aalok ng panoramic view ng lungsod, mga estante na puno ng mga aklat pang negosyo at ilang personal na litrato na malinaw na nakita ni Suelen. Nakaupo si Leonardo sa likod ng isang mesa na gawa sa matibay na kahoy, ngunit agad siyang tumayo nang pumasok siya. Suelen, mabutit maaga ka. Ipinapakita nito ang iyong dedikasyon, sabi niya. Itinuro ang isang upuan sa harap ng mesa. Kumusta ang tulog mo? Sa totoo lang, hindi po ako nakatulog, inamin niya. Pinoproseso ko pa rin po ang lahat ng nangyari kahapon. Ngumiti si Leonardo. Normal yan. Ang malalaking pagbabago ay laging nagdudulot ng insomnia. Kinuha niya ang isang folder sa ibabaw ng mesa. Naghanda ako ng ilang bagay para sa iyong unang araw. Ngunit bago iyon, kailangan kitang bigyan ng babala tungkol sa isang mahalagang bagay. Ang seryoso niyang tono ay nagpatuwid kay Suelen sa upuan. Hindi lahat sa kumpanya ay nasisiyahan sa iyong pagkuha. Patuloy ni Leonardo, lalo na ang ilang executive na tingin nila ay napakabilis ng iyong pagiging promoted. Naiintindihan ko po, sabi ni Suelen, at hindi po sila lubos na mali. Napakabilis nga po. Ngunit karapat-dapat ka sa pagkakataon, sabi ni Leonardo. Ang ibig kong sabihin ay, maaaring may ilang tao na susubukang pahirapan ka upang patunayan na tama sila. Tumango si Suelen. Ginoong Mendez, nakaharap na po ako ng pagdududa noon. Handa po akong magtrabaho ng doble kung kinakailangan. Alam kong kaya mo, sagot niya. At mayroong init sa kanyang boses. Ngunit kahit na gusto kong lumapit ka sa akin kung mayroong anumang lumabas sa kontrol, okay? Sa sandaling iyon, may kumatok sa pinto. Pasok, sabi ni Leonardo. Bumukas ang pinto. Inilalantad ang isang eleganteng babae na nasa 40s, blonde ang buhok, perpektong ayos. Mga damit na may tatak, kumpiyansa ang tindig. Siya si Patricia Duarte, ang Human Resources Director. Leonardo, magandang umaga, sabi niya. Ngunit ang kanyang tingin ay nakatutok kay Suelen na may ekspresyon na hindi naman eksaktong kaibigan. Naparito ako upang makilala ang bago nating empleyado. Patricia, ito si Suelen, ang bago nating Customer Retention Coordinator. Suelen, si Patricia ang ating HR Director. Tumayo si Suelen at inabot ang kanyang kamay. Ikinagagalak ko pong makilala kayo, Senyora Duarte. Sandaling pinisil ni Patricia ang kanyang kamay na parang isang hindi kanais-nais na tungkulin. Gayun din, Leonardo, maaari ba tayong mag-usap ng pribado? Siyempre, sagot ni Leonardo. Suelen, bakit hindi mo muna tingnan ang iyong opisina? Nasa ika, Labaki Tinam Palapag, room 1507. Hinihintay ka doon ni Marcelo. Nagpasalamat si Suelen at lumabas. Ngunit hindi niya napigilang marinig ang simula ng usapan sa pamamagitan ng hindi lubos na nakasarang pinto. Leonardo, lubos ka nang nababaliw. Ang boses ni Patricia ay nag-iba.
Mag-hire ng ganoong tao ng walang selection process, ng walang reference check. Patricia, nakita mo ba ang analysis na ginawa niya? Kahit anong administrative intern ay kayang gumawa ng magandang spreadsheet. Mabilis na lumayo si Suelen, namumula ang kanyang mukha sa kahihiyan at galit. Nagsisimula na. Kinukwestiyon ng mga tao ang kanyang kakayahan bago pa man siya magkaroon ng pagkakataong patunayan ang anumang bagay. Sa ika-15 palapag, nakita niya si Marcelo. Naghihintay sa kanya sa isang maliit ngunit kumpletong opisina. Mayroong mesa, computer, telepono at isang tumpok ng mga folder. Magandang umaga, Suelen. Kumusta ang pakiramdam mo? Motivated po, sagot niya. Nagpa siya na huwag banggitin ang usapan na narinig niya. Magaling. Narito ang ilang kaso ng mga kliyente na nagkansela ng kontrata sa loob ng nakaraang 6 na buwan, paliwanag ni Marcelo. Itinuro ang mga folder. Gusto kong suriin mo ang mga dahilan at tingnan kung makakakita ka ng mga pattern. Kinuha ni Suelen ang unang folder at binuksan ito. Maaari ko po bang kontakin ang mga dating kliyenteng ito? Maaari, ngunit mahirap iyon. Karamihan ay hindi na sumasagot sa aming tawag. Naiintindihan ko po, susubukan ko po ang ibang diskarte. Kaya, umalis si Marcelo at sumisid si Suelen sa trabaho. Ang unang 2 oras ay ginugol niya sa pagbasa ng bawat kaso ng detalyado, pagkuha ng mga tala, pagkilala ng mga karaniwang puntos. Bandang 10 ng umaga, nagpasya siyang magpahinga upang uminom ng kape. Sa pantry ng ika-11 palapag, nakita niya ang 3 empleyado na nag-uusap. Nang makita siya, agad na tumigil ang usapan. "Excuse me po," magalang na sabi ni Suelen, patungo sa coffee machine. Nagpalitan ng makahulugang tingin ang 3 babae. Isa sa kanila, isang morena na may maikling buhok na tila ang leader ng grupo, ang nagpasya na basagin ang katahimikan. "Ikaw ang sikat na bagong coordinator, hindi ba?" Tanong niya na may ngiti na hindi umabot sa mga mata. "Opo, Suelen po," sagot niya. Inabot ang kanyang kamay. "At kayo po?" "Ako si Fernanda, mula sa Finance Department," sabi ng morena, hindi pinansin ang inabot na kamay. "Ito sina Carla at Beatrice." Tumango lamang ang dalawa ng malamig. "Kaya," patuloy ni Fernanda, "dapat ay pakiramdam mo ay napaka-espesyal mo, hindi ba? Mula sa walang trabaho diretso sa coordinator. Napakaswerte mo." Naramdaman ni Suelen ang pagkirot ng kanyang tiyan, ngunit nanatili siyang kalmado. "Nagpapasalamat po ako sa pagkakataon at umaasa po akong makagawa ng magandang trabaho." Sigurado akong magagawa mo," sabi ni Carla na may pangungutya. "Dapat ay mayroon kang napaka-espesyal na talento para mapahanga ng ganoon ang mga direktor." Malinaw at nakakasakit ang pahiwatig. Naramdaman ni Suelen ang pag-akyat ng dugo sa kanyang mukha, ngunit huminga siya ng malalim bago sumagot. "Ang tanging espesyal kong talento ay ang pagsusumikap at dedikasyon," matatag niyang sabi. "Oo naman," tumawa si Beatrice. Iyon ang sinasabi ng lahat. Kinuha ni Suelen ang kanyang kape at tumalikod upang umalis, ngunit hindi pa tapos si Fernanda. "Tingnan mo dear, isang payo lang mula sa isang taong matagal na rito. Hindi biro ang kumpanyang ito. Hindi dahil lang may isang tao sa itaas na humanga sa iyong alindog ay papayagan na kaming lahat na padaliin ang iyong buhay. Hindi ko po inaasahan na padaliin," sagot ni Suelen na huminto sa pinto. "Umaasa lang po ako na tratuhin ng may parehong propesyonal na respeto na ibinibigay ko sa inyo," at umalis siya. Iniiwan ang 3 babae na nagbubulungan sa isa't isa. Bumalik sa kanyang opisina, sinubukan ni Suelen na mag-focus sa trabaho, ngunit nababahala siya. Hindi pa nga 11 ng umaga at nahaharap na siya sa pagkaaway sa 2 magkaibang palapag. Nagpasya siyang gawin ang laging ginagawa niya kapag nawawalan siya ng pag-asa, magtrabaho ng mas masikap. Kinuha niya ang telepono at nagsimulang tumawag sa mga dating kliyente. Tulad ng hula ni Marcelo, karamihan ay hindi sumasagot o pinapatay ang telepono sa oras na ipakilala niya ang kanyang sarili bilang empleyado ng Korporasyon Pag-asa. Ngunit hindi sumuko si Suelen. Binago niya ang kanyang diskarte. Sa halip na agad na ipakilala ang kanyang sarili bilang empleyado ng kumpanya, sinisimulan niya ang mga tawag sa pagsasabi na gumagawa siya ng isang independyenteng pananaliksik tungkol sa kasiyahan sa mga consulting firms. Ito ay teknikal na totoo, at ilang dating kliyente ang pumayag na makipag-usap. Ang mga kwentong narinig niya ay nagpapakita ng katotohanan. Sunod-sunod na kliyente ang nagkukuwento ng parehong pagkadismaya. Ang mga solusyon na ipinatupad ng consulting ay gumagana ng perpekto habang naroroon ang mga consultant, ngunit nagsisimulang bumagsak sa oras na umalis sila. Parang nag-reform ng bahay,
at hindi tinuruan ng may-ari kung paano panatilihin paliwanag ng isang dating kliyente. Sa simula, perpekto ang lahat. Ngunit pagkalipas ng ilang buwan, bumalik ang lahat sa dati. Sinusulat ni Suelen ang bawat detalye, bawat mungkahi, bawat kritisismo. Binubuo niya ang isang malinaw na larawan ng mga problema ng kumpanya nang siya ay inantala ng isang katok sa pinto. "Pasok," sabi niya. Bumukas ang pinto. Inilalantad si Patricia Duarte na may ekspresyon na mas seryoso kaysa kaninang umaga. "Suelen, kailangan kitang kausapin. Siyempre, maaari kayong umupo." Hindi umupo si Patricia. "Nakakuha ako ng ilang reklamo tungkol sa iyo ngayon." Kinunot ang noo ni Suelen. "Anong uri ng reklamo?" "Na tumatawag ka sa mga dating kliyente ng walang pahintulot na nagpapanggap kang independenteng researcher." "Ginagawa ko po ang trabaho na ibinigay sa akin," sagot ni Suelen. Pakiramdam ang pagtaas ng inis. Suriin ang mga dahilan kung bakit nawawalan tayo ng kliyente, ngunit hindi ka autorisadong makipag-ugnayan sa kanila ng direkta. Maaari itong magdulot ng legal na problema sa kumpanya. Napansin ni Suelen na sinasabotahe siya. May isang taong nag-imbento ng regulasyong ito upang pahirapan ang kanyang trabaho. "Okay," kalmado niyang sabi. "Sino po sa legal department ang kailangan kong puntahan para sa pahintulot na ito?" Nagatubili si Patricia. Malinaw na hindi niya inaasahan ang tanong na ito. "Titingnan ko at sasabihin ko sa iyo." "Magaling." Samantala, patuloy akong susuri sa data mula sa mga file. Umalis si Patricia na malinaw na iritado. Bumalik si Suelen sa trabaho, ngunit ngayon ay malinaw na haharapin niya ang pagtutol sa bawat hakbang. Bandang 3:00 ng hapon, nakatanggap siya ng internal call. "Suelen, si Leonardo ito. Maaari ka bang umakyat sa opisina ko?" "Siyempre, papunta na po ako." Nang dumating siya sa 12 palapag, nakita niya si Leonardo. Naghihintay sa kanya na may nag-aalalang ekspresyon. "Umupo ka," magiliw niyang sabi. "Kumusta ang unang araw mo?" Nag-isip si Suelen na magsinungaling, na sabihing maayos ang lahat, ngunit nagpasya siyang maging tapat. "Mapaghamon po," sagot niya. "May mga tao po na malinaw na ayaw akong magtagumpay dito." Malungkot na tumango si Leonardo. "Inakala ko na mangyayari ito. Sabihin mo sa akin ang mga detalye." Isinalaysay ni Suelen ang usapan sa pantry, ang pagbisita ni Patricia, ang mga artipisyal na paghihirap. Nakikinig si Leonardo ng tahimik. Ang kanyang mukha ay unti-unting nagiging mas seryoso. "Suelen," sabi niya nang matapos siya. "Gusto mo bang sumuko?" Ang tanong ay ikinagulat niya. "Sumuko? Bakit?" "Dahil mas mahirap ito bago maging madali. Susubukan ka ng mga taong ito na sabotahehin sa lahat ng posibleng paraan." Tumingin si Suelen sa bintana. Iniisip ang sagot. Naalala niya ang mga salita ng kanyang ama. Ang pangako na ginawa niya sa kanyang sarili na hindi susuko. "Ginoong Mendez," sabi niya. Bumalik ang tingin sa kanyang mga mata. "Laging sinasabi ng aking ama na ang mga diamante ay kumikinang lamang pagkatapos ng maraming presyon. Kung gusto ng mga taong ito na pigain ako, malalaman nila kung ano ang kaya kong gawin." Ngumiti si Leonardo at mayroong tunay na pagmamalaki sa kanyang mga mata. "Kaya ipapakita natin sa kanila," sabi niya. "Ngunit sa ating sariling paraan na may kakayahan, profesionalismo at mga resulta na hindi maaaring kwestiyonin." Sa sandaling iyon, alam ni Suelen na hindi siya nag-iisa sa laban na paparating. At kahit gaano man karaming pinto ang subukan nilang isara para sa kanya, laging may isang bintana na kaya niyang buksan. Nagsisimula pa lang ang giyera, ngunit handa siyang lumaban. Noong gabing iyon, nanatili si Leonardo Mendez ng matagal sa opisina. Halos walang tao na sa gusali, ilang security guard lamang ang naglilibot sa tahimik na mga pasilyo. Nakaupo siya sa kanyang leather armchair, nakatingin sa labas ng bintana sa mga ilaw ng lungsod, ngunit ang kanyang isip ay lubos na nakatuon kay Suelen. Mayroong isang bagay sa batang babaeng iyon na bumabagabag sa kanya, hindi sa masamang kahulugan, ngunit isang bagay na nagpaalala sa mga malalim na alaala na matagal nang nakatago. Ang paraan ng kanyang pagsasalita, ang determinasyon sa kanyang mga mata, ang paraan ng kanyang pagharap sa mga pagsubok ng may dignidad. Napakapamilyar ng lahat ng ito. Binuksan ni Leonardo ang drawer ng kanyang mesa at kinuha ang isang folder na bihirang ipakita sa sinuman. Sa loob nito ay may mga lumang dokumento, kupas na mga litrato, at pahinang dilaw na ng panahon mula sa mga lumang pahayagan. Ito ang kwento ng kanyang sariling buhay, mula sa panahon na hindi pa siya ang presidente ng Korporasyon Pag-asa, kundi isang mahirap na batang lalaki na nangangarap ng mas magandang kinabukasan. Ang unang litrato ay nagpapakita ng isang payat na binatilyo
na nakasuot ng simpleng damit sa harap ng isang pampublikong paaralan. Malungkot nang umiti si Leonardo nang makilala ang kanyang sarili. 16 taong gulang pa lamang siya noon, ngunit pasan na niya ang responsibilidad na sustentuhan ang kanyang ina at 2 nakababatang kapatid matapos silang iwanan ng kanilang ama. Sa paaralang iyon, nagbago ang kanyang buhay ng tuluyan at ang responsable sa pagbabagong iyon ay isang guro na nagngangalang Profesor Antonio. Kinuha ni Leonardo ang internal phone at dinial ang isang numero. Security Department. Roberto speaking. Roberto, si Leonardo Mendez ito. Kailangan kong ipagawa sa iyo ang isang diskretong investigasyon para sa akin. Kumpidensyal ba ito? Siyempre po, Ginoo. Ano po ang kailangan ninyo? Gusto ko ang lahat ng available na impormasyon tungkol sa isang empleyado natin, si Suelen. Hintay. Hinanap ni Leonardo sa mga papel sa mesa. Suelen Carvalho dos Santos. Petsa ng kapanganakan, address, pamilya, profesional na kasaysayan, lahat ng makikita mo. Kailan niyo po ito kailangan, Ginoo? Bukas ng umaga. Gagawin po. Ibinaba ni Leonardo ang telepono at muling tiningnan ang mga litrato. Sa isa sa kanila ay nakatayo siya sa tabi ng isang lalaking may edad, may ngiti na mabait, may kulay abong buhok, si Profesor Antonio, ang taong nakakita ng potensyal sa kanya nang walang sinuman ang nakakita. Noon, nagtatrabaho si Leonardo ng part-time sa isang tindahan ng mekaniko upang makatulong sa bahay at nag-aaral sa gabi. Maganda ang kanyang mga grado, ngunit wala siyang pag-asa para sa kinabukasan. Ang unibersidad ay isang imposibleng pangarap para sa isang taong halos walang pera para bumili ng libro. Si Profesor Antonio ang nagpabago ng realidad na iyon. Hindi lamang siya nag-alok ng libreng private tutorial, kundi tinulungan din niya si Leonardo na makakuha ng full scholarship sa isang pribadong unibersidad. At higit pa rito, naging ama siya para sa kanya ng lubos niyang kailangan. Ang bawat hindi ay hindi pa lang. Bulong ni Leonardo, inuulit ang isa sa mga paboritong pahayag ng propesor. Kung naniniwala ka sa iyong halaga, darating ang oras na may maniniwala rin. Eksaktong iyon ang mga salitang sinabi ni Suelen kahapon. Nakaramdam si Leonardo ng kilabot. Nagkataon lang? O kaya ay posible na? Kinuha niya ang isa pang litrato mula sa folder. Dito ay nasa kanyang graduation sa universidad. Nakayakap kay Profesor Antonio at isang magandang babae. May maitim na buhok at mainit na ngiti. Ang asawa ng propesor, si Ginang Maria, at sa tabi nila, isang maliit na bata, hindi hihigit sa 8 o 9 na taong gulang, na may tirintas sa buhok at ngiti na may puwang sa ngipin. Inilapit ni Leonardo ang litrato sa kanyang mga mata. Ang bata, mayroong isang bagay sa ngiting iyon na, Diyos ko, bulong niya. Kinuha muli ang telepono at tinawagan si Roberto. Roberto, tungkol sa investigasyon na iyon, kailangan ko ng isang partikular na impormasyon ngayon. Mayroon bang kamag-anak si Suelen na nagngangalang Profesor Antonio Carvalho? Hayaan niyo po akong tingnan ng mabilis sa aming sistema, sagot ni Roberto. Narinig ni Leonardo ang tunog ng pagtatype. Opo, Ginoo. Sa kanyang mga dokumento, nakalista bilang ama si Antonio Carvalho dos Santos. Propesyon, guro. Ipinikit ni Leonardo ang kanyang mga mata at sumandal sa upuan. Siya nga, ang maliit na batang babae na may tirintas, ang anak ng taong nagligtas ng kanyang buhay, ay narito sa kanyang kumpanya, nakakaranas ng parehong mga pagsubok na kanyang naranasan. Roberto, isa pa. Ang propesor, buhay pa ba siya? Isang paghinto. Ginoo, ayon sa mga tala, pumanaw na si Ginoong Antonio Carvalho 15 taon na ang nakakaraan. Problema sa puso. Naramdaman ni Leonardo ang pagkirot ng kanyang dibdib. Pumanaw na si Profesor Antonio nang hindi siya nakapagpasalamat ng sapat nang hindi niya naibalik ang lahat ng kabutihang natanggap. Ngunit ang anak niya ay narito at nakakaranas ng parehong mga pagsubok na kanyang naranasan. Salamat Roberto at tandaan, ito ay kumpidensyal. Siyempre po Ginoo. Ibinaba ni Leonardo ang telepono at nanatili sa katahimikan ng ilang minuto, pinoproseso ang lahat. Nagkakasya ang mga piraso ng puzzle. Ang determinasyon ni Suelen, ang katalinuhan, ang paraan ng kanyang pagharap sa mga pagsubok nang hindi nawawalan ng pag-asa, lahat ay may kahulugan. Ngayon, alam niya, siya ang anak ni Profesor Antonio. Binuksan ni Leonardo ang isa pang folder sa kanyang mesa. Ito ay naglalaman ng personal na impormasyon sa pananalapi ni Suelen na kinuha niya sa HR bilang pag-iingat. Ang nabasa niya ay lalo pang nagpadama ng damdamin. Nakatira si Suelen sa isang maliit na 2 silid-tulugan na apartment sa isang simpleng kapitbahayan. Sinasustentuhan niya ang isang nakababatang kapatid na 15 taong gulang, si Gustavo.
na nag-aaral sa isang pampublikong paaralan. Mayroon siyang mga utang na naipon mula sa panahon ng kanyang pagiging walang trabaho, ngunit kahit na, hindi siya kailanman nagkulang sa kanyang mga responsibilidad sa pamilya. Mas nakapagpapaiyak pa, ipinagbili niya halos lahat ng kanyang mahalagang ari-arian upang mapanatili ang kanyang pamilya. Ang laptop na ginamit niya sa presentasyon ay ang huling bagay na tinanggihan niyang ibenta dahil kailangan niya ito upang maghanap ng trabaho. Pinunasan ni Leonardo ang kanyang mga mata. Ang matapang na batang babaeng iyon ay pinagdadaanan ng lahat ng kanyang pinagdaanan, ngunit may dagdag na responsibilidad na alagaan ang isang teenager na kapatid. At nakita niya siya ng nagkataon, o marahil hindi ito nagkataon, marahil ay si Profesor Antonio mula sa kung saan, siguradong matatanggap ng kanyang anak ang tulong na nararapat sa kanya. Nagpasya si Leonardo, kinuha niya ang telepono at denial ang isa pang numero. Dr. Enrique, paumanhin sa pagtawag ng ganito kagabi. Si Leonardo Mendez po ito. Opo, maayos po ako. Kailangan ko po ng isang pabor na kagyat. Mayroon po ba kayong mga kontak sa pribadong medikal na sektor? Para po sa isang espesyal na kaso. Opo, ipapaliwanag ko po ang lahat ng personal bukas. Pagkatapos magbaba ng telepono, nanatili si Leonardo ng ilang minuto na nakatingin sa mga litrato. Ngumiti si Profesor Antonio, laging optimista, laging naniniwala sa potensyal ng mga tao. Profesor, mahina niyang sabi, ipinapangako ko na aalagaan ko ang iyong anak. Ipinapangako ko na magkakaroon siya ng lahat ng pagkakataon na ibinigay mo sa akin. At ipinapangako ko na hindi rin dadaan si Gustavo sa mga paghihirap na dinanas namin. Ibinabalik ni Leonardo ang mga litrato sa folder at nilagyan ng kandado ang drawer. Bukas ay magiging isang mahalagang araw. Bukas sisimulan niyang ibalik ang utang ng pasasalamat na dinadala niya sa loob ng mahigit taon-taon, ngunit gagawin niya ito sa tamang paraan. Kailangang lumago si Suelen ng propesyonal sa sarili niyang merito, hindi dahil sa kawanggawa. Karapat-dapat siya sa pagkakataong ipakita ang kanyang halaga upang harapin ang mga hamon at magtagumpay sa pamamagitan ng kakayahan. Ang magagawa niya ay siguraduhin na mayroon siyang kinakailangang kondisyon para doon at na ang mga taong sumusubok na sabotahehin siya ay maintindihan na ang pakikialam kay Suelen ay pakikialam sa kanya ng personal. Kinuha ni Leonardo ang kanyang executive folder at nagtungo sa pinto. Bago lumabas, muli niyang tiningnan ang mga ilaw ng lungsod mula sa bintana. Salamat, Profesor Antonio, bulong niya. Sa lahat ng ginawa mo para sa akin at sa pagpapahintulot sa akin na gumawa ng isang bagay para sa iyong anak. Nang makauwi siya ng gabing iyon, halos hindi makatulog si Leonardo. Ang kanyang ulo ay puno ng mga plano, ng mga ideya kung paano tutulungan si Suelen nang hindi niya napapansin, kung paano pararangalan ang alaala ni Profesor Antonio, at kasabay nito, bigyan ang anak niya ng pagkakataong karapat-dapat sa kanya. Dahil alam ni Leonardo ang isang bagay na hindi pa alam ni Suelen, hindi siya nag-iisa sa kanyang laban. Mayroong isang taong nagbabantay sa kanya. Isang taong may utang na loob sa kanyang ama at gagawin ang lahat upang makita siyang magtagumpay. Mula sa sandaling iyon, ang giyera laban sa pagtatangi sa Korporasyon Pag-asa ay nagkaroon ng isang makapangyarihang kakampi. At malapit nang matuklasan ni Suelen na minsan, ang mga anghel na tagapagbantay ay lumilitaw kapag hindi natin inaasahan. Isang Biyernes ng umaga, nang tumunog ang telepono sa opisina ni Leonardo ng walang tigil, sa kabilang linya, ang desperadong boses ni Marcelo Santos ay umaalingaw-ngaw sa loudspeaker. Leonardo, mayroon tayong malaking problema. Ang pinakamalaking kliyente sa ating kasaysayan ay nagbabanta na kanselahin ang kontrata ngayon. Itinuwid ni Leonardo ang kanyang sarili sa upuan. Aling kliyente? Atlantic Industrial Group. $52 milyong sa consulting sa loob ng 3 taon. Galit na galit sila at gusto ng emergency meeting sa loob ng datang oras. Ano ang nangyari? Naaalala mo ang optimization project na inihatid natin sa kanila noong nakaraang buwan? Well, nagkamali ang lahat. Ang sistema na ipinatupad natin ay nagdudulot ng mas maraming problema kaysa sa solusyon. Bumaba ang kanilang produksyon ng 40% sa loob ng 15 araw. Naramdaman ni Leonardo ang kanyang tiyan na bumaba. Ang Atlantic Industrial Group ay hindi lamang ang kanilang pinakamalaking kliyente, ito ang reference na nagbubukas ng mga pinto para sa iba pang malalaking kontrata. Ang mawala sila ay magiging mapanira para sa kumpanya. Tipunin mo ang buong team. Main meeting room, 15 minuto. Leonardo, nag-atubili si Marcelo. Pinag-uusapan nila ang pagdemanda sa kumpanya dahil sa pagkalugi at pinsala.
Maaari itong maging katapusan ng lahat. 15 minuto pagkatapos, puno ang main meeting room. Lahat ng direktor, coordinator at senior consultant ay naroroon. Tensed ang mga mukha, mabigat ang hangin dahil sa papalapit na krisis. Pumasok si Leonardo at dumiretso sa usapan. Alam na ninyo ang sitwasyon. May ideya ba ang sinuman kung paano ito malulutas? Itinaas ni Patricia Duarte ang kanyang kamay. Maaari tayong sumubok na makipagnegosasyon ng discount sa kontrata upang makabawi sa mga abala. Ito ay pag-amin ng kasalanan, sagot ng isa pang direktor. Maaaring lumala ang legal na sitwasyon. Umiling si Marcelo. Sinubukan kong suriin ang datos na ipinadala nila, ngunit hindi ko matukoy kung saan eksakto ang problema. Dapat ay perpektong gumagana ang sistema. Paano kung tumawag tayo ng external consultant para sa ikalawang opinyon? Iminungkahi ng isa pang executive. Wala tayong oras, sagot ni Leonardo. Gusto nila ng solusyon ngayon o kakanselahin nila ang lahat. Ang mabigat na katahimikan ay bumalot sa silid. 23 sa mga pinakamahusay na profesional sa kumpanya at walang sino man ang may sagot. Doon lumabas si Suelen sa pinto. "Excuse me po," nagatubili siyang sabi. "Narinig ko po na pinag-uusapan ninyo ang Atlantic Industrial Group. Maaari po ba akong magbigay ng mungkahi?" Umirap si Patricia. "Suelen, ito ay isang emergency board meeting. Hindi ito lugar para sa... Hayaan mo siyang magsalita," putol ni Leonardo. Pumasok si Suelen sa silid, malinaw na kinakabahan, na may lahat ng tingin na nakatuon sa kanya. "Kahapon po ay sinusuri ko ang ilang lumang kaso at nakita ko po ang proyekto ng Atlantic Group. Napansin ko po ang isang kakaibang bagay sa mga ulat." Kinunot ang noo ni Marcelo. "Anong uri ng kakaibang bagay?" "Well," huminga ng malalim si Suelen. "Ipinatupad po ninyo ang isang optimization system na nakabase sa maximum capacity ng mga makina, hindi po ba? Ngunit hindi po ninyo isinaalang-alang ang seasonal variation ng raw material. Nagkatinginan ang lahat, nalilito." Patuloy si Suelen. "Ang cotton po na ginagamit nila bilang pangunahing raw material ay may iba't ibang kalidad, depende sa panahon ng taon. Sa kasalukuyang panahon, mas maikli ang fibers na nangangailangan ng adjustments sa bilis ng makina. Inoptimize ninyo po para sa mahabang fibers. Nagbago ang kalidad ng katahimikan sa silid. Hindi na ito desperasyon, ito ay lubos na atensyon." "Paano mo nalaman iyan?" tanong ni Marcelo. "Ang aking ama po ay nagtuturo sa isang technical school na may partnership sa mga textile industry. Lumaki po ako na naririnig ang mga detalyeng iyon," paliwanag ni Suelen. "At kagabi po ay tumawag ako sa isang dating kaklase na nagtatrabaho sa sektor. Kinumpirma po niya na nasa panahon sila ng short fibers. Tumayo si Leonardo at ano ang solusyon? Bawasan ang bilis ng makina ng 15% at ayusin ang tensyon ng mga sinulid. Ito ay isang simpleng adjustment, ngunit malaki ang pagkakaiba nito sa kalidad ng produkto." Kinuha agad ni Marcelo ang telepono. "Tatawag ako sa kanilang technical personnel at kukumpirmahin." Habang nakikipag-usap si Marcelo sa telepono, lubos na tahimik ang silid. Pinapanood ng lahat si Suelen na malinaw na hindi komportable sa atensyon. "Suelen," sabi ni Patricia, at sa unang pagkakataon ay wala ng galit sa kanyang boses. "Paano mo naisip na saliksikin iyan?" "Lagi po akong nagsasaliksik sa lahat ng may kaugnayan sa mga kaso na sinusuri ko," sagot ni Suelen. "Ayoko pong magtrabaho ng may hindi kumpletong impormasyon." Ibinaba ni Marcelo ang telepono na may nagniningning na mga mata. "Mga kasama, tama siya. Kinumpirma ng kanilang technical personnel na ginagamit nila talaga ang fibers ng taglagas at hindi nila man lang naisip iyon bilang posibleng dahilan ng problema." Sumabog ang silid sa bulungan ng pagluwag. Ngumiti si Leonardo sa unang pagkakataon mula kaninang umaga. "Marcelo, tawagan mo silang muli at ipaliwanag ang solusyon at mag-schedule ng video conference sa kanila sa loob ng 1 oras. Tumatawag na po ako." Habang muling nakikipag-usap si Marcelo sa telepono, lumapit si Leonardo kay Suelen. "Paano ko ito pasasalamatan?" "Hindi po kailangan magpasalamat," katamtaman niyang sagot. "Nagkataon lang po na mayroon akong partikular na kaalaman sa paksa." "Hindi ito swerte," matatag na sabi ni Leonardo. "Ito ay kakayahan, dedikasyon, at ang kababaang loob na maghanap ng impormasyon na walang sinumang naghanap." Sa sandaling iyon, ibinaba muli ni Marcelo ang telepono. Sa pagkakataong ito ay may malaking ngiti sa kanyang mukha. "Mga kasama, kakatapos ko lang makipag-usap sa kanilang production director. Ipinatupad nila ang adjustment na iminungkahi ni Suelen sa isang test line. Agad ang pagpapabuti. Bumalik sa normal ang productivity.
Sumabog ang silid sa kusang loob na palakpakan. Namula si Suellen sa sobrang emosyon. Itinaas ni Leonardo ang kanyang kamay upang humingi ng katahimikan. Marcelo, paano sila nag-react? Lubos silang humanga. Sinabi nila na wala sa ibang consulting firms na kinontrata nila ang nagpakita ng ganitong antas ng partikular na teknikal na kaalaman at gusto nilang panatilihin ang kontrata na may posibilidad na palawakin. Higit pang palakpakan, sa pagkakataong ito, kahit si Patricia ay pumalakpak. Tumingin si Leonardo sa lahat ng nasa silid. Nakikita ba ninyo ang nangyari rito? Isang tao na pinababa ang tingin ng marami sa inyo ang nagligtas sa ating kumpanya. Nakita ang kahihiyan sa mukha ng marami sa mga naroroon. Suellen, patuloy ni Leonardo. Hindi mo lang nilutas ang isang komplikadong teknikal na problema. Nagturo ka sa amin ng isang aral tungkol sa profesional na dedikasyon at tungkol sa hindi kailanman paghinto sa pag-aaral. Tumayo si Fernanda na naroroon sa meeting. Suellen, ako ay humihingi ng paumanhin sa sinabi ko sa pantry sa paraan ng aking pagtrato sa iyo. Napakasama ko. Tumayo rin sina Carla at Beatriz. Kami rin ay humihingi ng paumanhin, sabi ni Carla. Hindi mo nararapat iyon. Sobrang emosyonal si Suellen para magsalita. Tumango lang siya. Tinatanggap ang mga paumanhin. Lumapit si Patricia. Suellen, kailangan ko ring humingi ng paumanhin. Kinwestiyon ko ang iyong pagkuha. Lumikha ako ng mga hindi kinakailangang hadlang. Purong pagtatangi iyon at nahihiya ako. Lahat tayo ay may natutunan ngayon, sabi ni Leonardo. Tinitingnan ang bawat tao sa silid. Natutunan natin na ang kakayahan ay walang mukha, walang social class, walang partikular na hitsura. Natutunan natin na ang paghuhusga sa pamamagitan ng hitsura ay maaaring magdulot ng pagkawala ng mga pambihirang tao. Huminto siya, pinagmamasdan kung paano nakikinig ang lahat. At natutunan natin na ang isang tunay na may kakayahang tao ay hindi lamang nagtatrabaho para sa sweldo o para sa pagkilala, nagtatrabaho siya para sa kasiyahan na gumawa ng pagbabago. Sa sandaling iyon, nagpasya si Leonardo na matagal nang pinag-iisipan mula pa noong nakaraang araw. Oras na upang sabihin ang katotohanan. Oras na upang parangalan ang alaala ni Professor Antonio sa paraang nararapat sa kanya. Mga kasama, sabi ni Leonardo, nagiging mas seryoso ang boses. Gusto kong mag-schedule ng isang espesyal na meeting sa Lunes sa lahat ng empleyado ng kumpanya. Mayroon akong napakahalagang ibabahagi sa inyo. Isang bagay tungkol sa kabaitan, tungkol sa pangalawang pagkakataon, at tungkol sa kung paano ang maliliit na kilos ay maaaring magpabago ng buong buhay. Tumingin siya ng direkta kay Suellen, na nagmamasid sa kanya ng may pagkausyoso. Ito ay magiging isang kwento tungkol sa isang napaka-espesyal na guro, tungkol sa isang binata na halos sumuko sa kanyang mga pangarap, at tungkol sa kung paano ang kapalaran minsan ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon na ibalik ang mga lumang kabutihan. Kinunot ang noo ni Suellen. Isang hinala ang nagsisimulang mabuo sa kanyang isip. Lunes ng 9 ng umaga, pagtatapos ni Leonardo. Pangunahing auditorium, mandatory ang presensya ng lahat. Ito ay magiging isang umaga na hindi kailanman malilimutan ng sino man dito. At nang matapos ang meeting, umalis ang lahat na alam na may isang napaka-espesyal na bagay ang paparating. Isang bagay na magbabago magpakailanman kung paano nila tinitingnan ang isa't isa at kung paano nila tinitingnan ang buhay. Lunes, 9 ng umaga. Ang pangunahing auditorium ng Korporasyon Pag-asa ay hindi pa kailanman naging ganito kapuno. Lahat ng 340 empleyado ng kumpanya ay naroroon, mula sa mga direktor hanggang sa mga intern. Lahat ay curious kung ano ang sasabihin ni Leonardo Mendez na napakahalaga. Nakaupo si Suellen sa ikatlong hilera, mabilis ang tibok ng kanyang puso. Mula pa noong Biyernes, hindi niya mapigilan ang pag-iisip sa sinabi ni Leonardo tungkol sa isang napaka-espesyal na guro at mga lumang kabutihan. Mayroong isang bagay sa kwentong iyon na nagpapaalala sa kanyang sariling ama. Umakyat si Leonardo sa entablado na nakasuot ng maitim na traje, ngunit walang nakasanayang kurbata. Mayroong isang sadyang pagiging impormal doon na para bang gusto niyang maging mas malapit sa lahat. Hawak niya ang isang wireless microphone sa isang kamay at isang leather folder sa isa pa. Magandang umaga sa inyong lahat, nagsimula siya. Kalmado ang boses, ngunit puno ng emosyon. Salamat sa inyong presensya. Ang ikukwento ko ngayon ay isang personal na kwento, napaka-personal. Ngunit ito ay isang kwento na kailangan ninyong lahat marinig. Ganap na katahimikan ang bumalot sa auditorium. Naglakad si Leonardo sa gitna ng entablado. 25 taon na ang nakakaraan
Ako ay isang 16 na taong gulang na binata na nagtatrabaho ng part-time sa isang tindahan ng mekaniko at nag-aaral sa gabi sa isang pampublikong paaralan. Mahirap ang aking pamilya. Iniwan kami ng aking ama at tinutulungan ko ang aking ina na sustentuhan ang dalawang nakababatang kapatid. Bulungan ng pagkagulat ang umalingaw sa auditorium. Ilang empleyado lamang ang nakakakilala sa bahaging ito ng kasaysayan ng presidente. Maganda ang aking mga grado, ngunit wala akong pag-asa para sa kinabukasan. Ang unibersidad ay isang imposibleng pangarap para sa isang taong halos walang pera para bumili ng libro. Huminto si Leonardo, nakatingin ng direkta kay Suelen. Doon nagbago ang aking buhay, ng tuluyan dahil sa isang guro. Naramdaman ni Suelen ang lamig ng dugo, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ang guro na ito ay nagngangalang Antonio Reyes, patuloy ni Leonardo, at nagsimulang bumigat ang kanyang boses. Si Profesor Antonio, tulad ng tawag sa kanya ng lahat, isang simpleng lalaki, may kulay abong buhok, mabait ng ngiti, na nakakita ng potensyal kung saan walang sinuman ang nakakita. Nagsimulang umagos ang mga luha sa mga mata ni Suelen. Hindi maaari. Hindi ito posible. Hindi lamang nahuro si Profesor Antonio. Nag-alok siya ng libreng private tutorial. Tinulungan niya ako na makakuha ng full scholarship sa isang pribadong universidad. At higit sa lahat, naniwala siya sa akin kahit na ako mismo ay hindi naniniwala. Ang auditorium ay nabighani. Binuksan ni Leonardo ang folder at kinuha ang isang lumang litrato. Ang litratong ito, sabi niya, ipinapakita sa lahat sa pamamagitan ng projector ay kinunan sa aking graduation. Sa tabi ko ay si Profesor Antonio, ang kanyang asawa, si Ginang Maria at huminto siya ng dramatiko, ang kanilang 8 taong gulang na anak, isang batang babae na may tirintas sa buhok at ngiti na may puwang sa ngipin. Lumabas ang litrato sa malaking screen. Inilagay ni Suelen ang kanyang kamay sa kanyang bibig, pinipigilan ang isang hikbi. Siya iyon, ang kanyang pamilya. Itinuro sa akin ni Profesor Antonio na ang bawat hindi ay hindi pa lamang, na kung naniniwala ka sa iyong halaga, darating ang oras na may maniniwala rin. Itinuro niya sa akin ang tungkol sa dignidad, tungkol sa respeto, tungkol sa pagbibigay ng pagkakataon sa mga karapat-dapat. Bumaba si Leonardo sa entablado at naglakad patungo kay Suelen. 5 araw na ang nakakaraan, patuloy niya. Isang dalaga ang dumating sa aming kumpanya na basang-basa sa ulan, punit-punit ang damit, humihingi ng trabaho. Marami sa inyo ang pinagtawanan siya. Hinusgahan sa pamamagitan ng hitsura, tinrato siya na parang mas mababa. Nakita ang kahihiyan sa mukha ng marami sa mga naroroon sa auditorium. Ngunit ang dalagang ito ay nagtataglay ng lahat ng itinuro sa akin ni Profesor Antonio. Determinasyon, kakayahan, dignidad, kabutihang loob. Huminto si Leonardo sa harap ni Suelen. At noong nakaraang Biyernes, ang dalagang ito ang nagligtas sa buong kumpanya. Inabot niya ang kanyang kamay sa kanya. Suelen, maaari ka bang lumapit dito, pakiusap? Umiiyak ng labis si Suelen kaya halos hindi siya makakita. Tumayo siya nang nanginginig at tinanggap ang kamay ni Leonardo na inakay siya sa entablado. Mga kasama, sabi ni Leonardo, bumigat na ang kanyang boses. Ipinakikilala ko sa inyo si Suelen Carvalho dos Santos, anak ni Profesor Antonio, ang batang babae na may tirintas sa litrato. Sumabog ang auditorium sa bulungan ng pagkagulat at emosyon. Maraming tao ang nagsimulang umiyak. Suelen, lumingon si Leonardo sa kanya sa entablado. Niligtas ng iyong ama ang aking buhay. Binigyan niya ako ng mga pagkakataon na hindi ko kailanman makukuha ng mag-isa. Itinuro niya sa akin ang mga halaga na dala-dala ko hanggang ngayon. At nang dalhin ka ng kapalaran dito, alam kong ito ang aking pagkakataon na magbaliktad. Halos hindi makapagsalita si Suelen sa pamamagitan ng kanyang mga luha, ang aking ama. Ang aking ama ay laging nagkukuwento tungkol sa isang espesyal na estudyante, isang batang lalaki na alam niyang magtatagumpay. Hindi niya kailanman sinabi ang pangalan, ngunit ako iyon, kumpirma ni Leonardo, umiiyak din. At tama siya tungkol sa aking tagumpay, ngunit hindi niya kailanman nalaman kung gaano siya kahalaga sa aking paglalakbay. Lumingon si Leonardo sa auditorium. Gusto ba ninyong malaman kung bakit ang aming kumpanya ay tinawag na Korporasyon Pag-asa? Dahil kay Profesor Antonio, dahil itinuro niya sa akin na ang pag-asa lamang ang tanging bagay na hindi natin dapat kailanman mawala at na ang ating obligasyon ay ipasa ang pag-asang iyon. Huminto siya upang magpakalma. Dumating si Suelen dito, tulad ng pagdating ng iyong ama sa aking buhay, sa tamang oras kung kailan ko kailangan matuto ng isang aral. Natuto rin kayong lahat.
Natuto kayo na hindi hinuhusgahan ang isang libro sa pamamagitan ng pabalat, na ang kakayahan ay walang hitsura, na ang kabutihan ay laging bumabalik. Tumayo si Patricia Duarte sa audience na umiiyak. Suelen, patawarin mo ako. Pakiusap, patawarin mo ako. Isa-isa, nagsimulang tumayo ang ibang tao. Si Fernanda, Carla, Beatriz, mga empleyado na humusga kay Suelen sa pamamagitan ng hitsura. Nahihiya ako ng labis, sigaw ni Fernanda mula sa gitna ng auditorium. Niligtas mo ang aming mga trabaho at sinamaan ka namin ng trato. Kinuha ni Suelen ang mikropono na nanginginig ang mga kamay. Hindi po ninyo alam kung gaano ka-proud ang aking ama sa sandaling ito. Laging sinasabi niya na mas marami tayong natututunan sa mga pagkakamali kaysa sa mga tama. Lahat po kayo ay natuto. Pinapatawad ko po, papatwarin po ng aking ama. Sumabog ang auditorium sa emosyonal na palakpakan. Maraming tao ang umiiyak ng hayagan. Kinuha ni Leonardo muli ang mikropono. Simula ngayon, magiging iba na ang ating kumpanya. Gagawa tayo ng programang Professor Antonio. Magbibigay tayo ng pagkakataon sa mga kabataan na nasa mahirap na sitwasyon. Tayo ang magiging tulay na kailangan nila upang baguhin ang kanilang buhay. Higit pang palakpakan. At Suelen, lumingon siya sa kanya. Hindi ka na magiging Customer Retention Coordinator. Isang tensyong katahimikan ang bumalot sa auditorium. Lumaki ang mga mata ni Suelen. Ikaw ang magiging bago nating Director ng Social Projects at Human Development, dagdag ni Leonardo. Dahil ang sinumang nagtataglay ng mga halaga ni Professor Antonio ay karapat-dapat na nasa posisyon kung saan makakagawa ng pagbabago sa buhay ng ibang tao. Sumabog ang auditorium sa pinakamalakas na palakpakan na narinig sa mga pasilyo. Umiiyak ng labis si Suelen kaya kailangan siyang hawakan ni Leonardo upang hindi siya bumagsak. Mayroon pa akong isang bagay, sabi ni Leonardo nang humina ang palakpakan. Si Gustavo, ang kapatid ni Suelen, ay makakatanggap ng full scholarship upang mag-aral sa pinakamahusay na pribadong paaralan sa lungsod dahil ang edukasyon ang regalo na ibinigay sa akin ni Professor Antonio at ito ang regalo na gusto kong ibigay sa kanyang pamilya. Napaiyak si Suelen. Niyakap siya ni Leonardo at sa yakap na iyon ay mayroong 2 to 5 taon ng pasasalamat, ng pangungulila, ng pagmamahal sa isang guro na nagbago ng kanyang buhay. Proud sa iyo ang iyong ama, bulong niya sa tenga niya. Tulad ng pagiging proud ko sa iyo. Nang matapos ang event, isang mahabang pila ang nabuo upang humingi ng paumanhin at yakapin si Suelen. Mga empleyado na masama ang trato sa kanya, mga empleyado na hindi man lang siya kilala. Lahat ay gustong maging bahagi ng sandaling iyon ng pagtubos. 3 buwan pagkatapos, si Suelen ay nasa parehong auditorium. Ngunit sa pagkakataong ito ay nagpapakita ng mga resulta ng programang Professor Antonio. 50 kabataan ang nakatanggap ng pagkakataon sa kumpanya. Lubos na bumaba ang turnover rate. Ang kapaligiran sa trabaho ay mas makatao, mas welcome. Laging sinasabi ng aking ama, sabi ni Suelen sa mikropono, na ang kabutihan ay parang isang bato na inihagis sa lawa. Kumakalat ang mga alon ng lampas sa nakikita natin. Nakangiti si Leonardo sa unang hilera, lumuluha ang mga mata. Ang mga alon ni Professor Antonio ay umabot dito. Patuloy niya. At ngayon ay lalayo pa. Dahil ang kabutihan ay laging nagdudulot ng mas maraming kabutihan, ang pag-asa ay laging nagdudulot ng mas maraming pag-asa. At nang matapos siyang magsalita, ang katahimikan sa auditorium ay tumagal ng mahabang segundo. Hindi ito katahimikan ng kakulangan sa ginhawa. Ito ay katahimikan ng pagmumuni-muni ng mga taong natuto na ang maliliit na kilos ay maaaring magpabago ng mundo. Dahil minsan kailangan natin ng ulan upang matuklasan kung sino talaga tayo. At minsan kailangan natin ng punit na kamisa upang makahanap ng puso na hindi napunit. Ang kwento ni Suelen at Leonardo ay naging alamat sa kumpanya. At sa bawat pagkakataon na may dumating na humihingi ng pagkakataon, anuman ang hitsura, laging may isang taong magpapaalala. Naaalala mo si Suelen? Naaalala mo si Professor Antonio? Dahil ang ilang aral ay napakalaki para kalimutan.